5 pinaka-kinatatakutang female gang sa buong mundo. Number 5. Las Flacas. Sa gitna ng marahas na drug war sa Mexico, isang grupo ng mga babaeng kabataan na kilala bilang Las Flacas o The Skinny One ang bumuo ng isang nakakatakot na reputasyon. Ang kanilang pangunahing gawain sa loob ng mga kartel ay ang pagpaslang. Ang kanilang kagandahan ang nagsisilbing camouflage na nagbibigay daan sa kanila na madaling malapitan ang kanilang target. Si Veronica Maria Moreno Carrion o kilala sa alias na La Flaca ay ang bukod tangi sa kanila na nung una ay naglingkod pa bilang isang pulis. Ang kanyang paglipat bilang isang kinatatakutang operatiba ay isang nakakabahalang palatandaan ng malawakang epekto ng drug war sa Mexico. Ang kanilang mga aktibidad ay kumalat sa iba't ibang rehiyon ng bansa, lalo na sa mga teritoryo na kontrolado ng mga kartel ng droga. Bagaman wala naman talagang specific ritual o seremonya na kaugnay sa pagiging miyembro ng Las Flacas, ang proseso ng pagtanggap sa baguhan ay kadalasang marahas kabilang ang pagpaslang upang masubok ang katapatan. Number 4. Mara Salvatrucha Women. Ang nakakatakot na legasiya ng MS-13 o Mara Salvatrucha ay nag-ugat noong 1980 sa Los Angeles na nagsimula mula sa mga pagluluksa na epekto ng digmaan sa El Salvador. Tumakas mula sa kahindik-hindik na digmaan. Ang mga emigrante mula sa El Salvador ay natagpuan ang kanilang sarili sa mga teritoryo na kontrolado ng mga gang sa Los Angeles. Dito nabuo ang MS-13. Ang female faction ng gang ay gumanap ng mahalagang papel sa kanilang pag-angat patungong kasikatan bilang parehong mga biktima at perpetrators. Sa pagtanggap ng mga babae sa MS-13, madalas ay may kakaibang mga ritual na kung minsan mas matindi pa kaysa sa mga kinakaharap ng mga lalaking miyembro. Ang mga ritual na ito ay kinabibilangan ng marahas na pambubugbog hanggang sa puwersahang pakikipagtalik na dinesenyo upang subukan ang kanilang katapatan at katatagan. Ang mga babae ay may parehong mga tattoo at tumatanggap ng parehong mga responsibilidad tulad ng kanilang mga lalaking kasamahan. Ang mga crime activities na isinasagawa ng female faction ng MS-13 ay malawak at kung minsan ay nakakapanindig balahibo. Nakikilahok rin sila sa drug trade, namamahala sa mga chain ng distribution, nagbabantay sa mga stash house at namamahala sa mga transaksyong pinansyal. Ang kanilang imahe bilang lesser threat ay kadalasang sinasamantala upang magtransporta ng droga at armas ng walang pagdududa. Gayunpaman, ang kakayahan para sa paggawa ng karahasan na ipinapakita ng mga babae ng Mara Salvatrucha ay lumelebel kung hindi man humihigit sa marami nilang lalaking kasamahan. Sila ay nadawit sa mararahas na pagpaslang na kadalasang ginagamit ang mga machete, isang tatak na armas ng MS-13. Ang pangingidnap, extortion at operasyon ng human trafficking ay kabilang din sa kanilang mga krimen. Ang kontrol sa teritoryo ay isang marka ng operasyon ng MS-13. Ang impluensya ng gang ay kumakalat malayo mula sa kanilang orihinal na teritoryo sa Los Angeles. Ang mga babae ng MS-13 ay kailangang panatilihin ang dominasyon sa malalaking bahagi ng teritoryo sa buong US, lalo na sa mga lugar ng California, Maryland, Virginia at New York. Ngunit hindi lamang sa US ang kanilang saklaw. Ang kanilang impluensya ay umabot sa timog patungo sa Mexico at lalo na sa mga bansa sa gitnang Amerika tulad ng El Salvador, Honduras at Guatemala. Dito, ang kontrol ng gang ay kadalasang napakalawak na sila ay nag-ooperate ng halos walang hadlang, kung saan ang mga lokal na ahensya ng batas ay masyadong takot na makialam. Number 3. The 40 Elephants. Ang 40 Elephants ay isang historical female crime syndicate o gang na nakilala noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa London, United Kingdom. Pinamumunuan ito ni Alice Diamond na kilala rin bilang Queen of the 40 Thieves at Diamond Annie. Umabot sa 40 na miyembro ang grupo at nag-ooperate sa lugar ng Elephant and Castle sa bansa. Isa nga sa high-class na tindahan na kanilang pinasok ay sa West End. Ang kanilang mga sinusuot ay may nakatagong mga bulsa, mayroong kapa, cummerbunds, mops, palda, bloomers at sombrero at dito nila nilalagay ang kanilang mga kinukuha. Dahil sa mga konserbatibong pananaw noong panahon na iyon, ang mga babaeng customer ay binibigyan ng privacy mula sa mga tauhan ng tindahan na nagbibigay daan para madaling makalabas ng hindi napapansin. Katumbas ng malaking halaga ang kanilang nakukuha ng mga kalakal. Ginagawa nila ang pagnanakaw upang may maisuporta sa kanilang mga asawa na mga tambay at nasa bilangguan. Unti-unti silang nakilala ng mga malalaking tindahan na karaniwan nilang tinatarget at nakatutok ang mga publiko at otoridad sa kanila. Dahil dito ay nagdesisyon silang palawakin ang kanilang gawain mula London patungong Britain kung saan di sila nakikilala.
Pagkalipas ng panahon ay bumili sila ng mga sasakyan upang mapadali ang kanilang transaksyon at madaling makatakas sa mga pulis. Ang kanilang nakaw na yaman ay tinatransfer din sa pamamagitan ng British Railway System. Sasakay ng tren upang makarating sa isang bayan at iiwan ang kanilang mga walang lamang maleta sa mga estasyon. Maliban sa pagnanakaw sa mga tindahan, bumuo ang gang ng iba't ibang gawain o sideline tulad ng pagnanakaw sa mga bahay at panggigipit sa mga tao. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging mautak sa pagsagawa ng iba't ibang uri ng krimen. Gumamit sila ng mga peking references upang makapasok bilang mga katulong sa bahay at pagkatapos ay nanakawan ang kanilang mga employer. Nang aakit din sila ng mga lalaki hanggang sa magkaroon ng ugnayan at pagkatapos ay iba-blackmail sa pamamagitan ng pagbanta na masisira ang kanilang reputasyon. Napaka-territorial din ng grupong ito na kung may ibang grupo ang magpapasyang magnakaw sa kanilang lugar ay kailangan ito magbigay sa kanila ng porsyento. Ang hindi pagsunod ay magre-resulta sa marahas na pambubugbog o higit pa. Number 2. The Pink Panthers. Isang international syndicate na pangunahing gawain ay pagnanakaw ng mga alahas. Ang pangkat na ito ay binubuo ng 800 core members. Marami sa kanila ay dating mga sundalo na may malawak na karanasan sa militar at paramilitary backgrounds. Ang Pink Panthers ay kilala sa kanilang matapang na mga pamamaraan. At ano ang kanilang sekreto? Mga kaakit-akit na babae, nakasuot ng mamahaling damit at alahas habang nagmamasid ng mga lugar na kanilang target. Ang kanilang big break ay nangyari noong 2003 sa London Graft Heist. Napagtagumpayan nilang manakaw ang mga alahas at diamond na kanilang isinilid sa lalagyan ng face cream. Tila ginaya ang taktikang ito sa isang film series na The Pink Panther na kung saan dito din kinuha ang bansag sa kanilang grupo. Si Olivera Serkovic, ang nagpakilalang utak sa likod ng operasyon, ay sinabi sa isang panayam noong 2019 na hindi na niya mabilang ang pera na kanilang nanakaw. Karamihan ay ginto at mga diamante. Sa loob ng kanilang 2 dekada sa industriya, kung totoo man ang kanyang mga pahayag, pinaniniwalaang sila ay nagtagumpay sa hindi bababa sa 370 na pagnanakaw at may tansya ng halos $500 million sa kanilang kinita. Umabot na sila sa iba't ibang bansa tulad ng Switzerland, France, Monaco at UAE. Nakipagtulungan na ang mga law enforcement agencies worldwide para lang maaresto sila. Ang iba ay nahuli, ngunit patuloy pa rin nag-ooperate ang gang na siyang malaking threat sa mga nagtitinda ng mga alahas ngayon. Number 1. Griselda Blanco Gang. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Griselda Blanco, na madalas na tinatawag na Black Widow o Black Widow of Medellin, bilang kilalang drug lord mula sa Colombia na may malaking papel sa paglago ng Medellin Cartel na itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamapangas na mga grupo sa kasaysayan ng ilegal na kalakaran ng droga. Kasama ang kanyang malupit na kasamahan ay nag-iwan ng marka sa larangan ng organized crime group noong dekada 70, kung saan siya ay naging bahagi ng ilegal na kalakaran ng droga sa rehiyon ng Medellin. Siya ang inatasan sa pagtatag ng mga rota para sa pag-smuggle ng cocaine mula sa Colombia patungong United States, particular sa Miami, Florida. Ang kanilang papel ay hindi lamang pangkaraniwan, kundi pangunahing kailangan din para sa tagumpay ng buong kartel. Ang gang ni Griselda Blanco ay kilala sa sobrang kaharasan at kahayupan, lalo na sa pagsagawa ng krimen. Handang pumaslang sa mga kalaban, maging sa loob ng kanilang grupo para lamang sa pagpapanatili ng kontrol. Ang pamumuno ni Blanco ay natapos nang siya ay arestuhin noong 1985 ng mga otoridad sa Colombia. Isinailalim sa extradition kung saan siya ay nilipat mula sa kanilang bansa patungo sa United States. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ang isang tao ay kinasuhan o may kaso sa ibang bansa at kinakailangan niyang harapin ang mga ito doon. Si Blanco ay sinentensyahan at taong 2004, siya ay pinalaya at pinatapon sa Colombia. Ang buhay ni Blanco ay nagtapos nang siya ay paslangin sa Medellin noong 2012.